Masayang araw, mga ka-PL. Ginawang katawa-tawa ng mga media si General Torre, mga kababayan, na ang bagong bansag ho sa kanya ngayon ay General Butiki. Ha? Pinagtawanan po si General Torre na mga media dito po sa kanyang 3-minute response. Ayan, na ngayon 5 minutes response na, mga kababayan, na scripted di umano. Ha? Yung video kumakalat ngayon sa social media, mga kababayan, na nakasubaybay ho sila doon sa tila merong insidente. Itong mismong si General Torre ang nakasubaybay. Nakikita kasi sa CCTV, mga kababayan At tila nagbibigay siya ng instruction, ganun baga. Tapos, saktong 3 minuto, dumating di umano ito mga responder. Kasi nga, 3 minutes respond, mga kababayan. Scripted di umano, mga kababayan. Ito ho yung video. Panoorin po natin, mga kababayan. Kayo na lamang po ang humusga. Kung totoo ba itong video na ito na talagang nakuha nga ng PNP o mismo ni General Torre ang 3 minutes response, mga kababayan, na para sa atin napaka-imposible ho itong mangyari. Dito lang sa NCR kapag halimbawa mayroong disgrasya, bandang Pasay na lang, ayan, baka nga 20 minuto pa hindi pa dumating yung responder, mga kababayan. Ito na ho yung video, panoorin na po natin at kayo na lamang po ang humusga. Okay? PNP Chief, ginawang katawa-tawa ng mga taga-media, matapos ang kunwari 3 minutes na police response. White plane. Again. Patrol car na naman. Patrol car na naman. Napansin na naman ng isang nanunood na may patrol car na naman, may lumabas kasi na video na di pa tumatawag si General Butiki, umikot ang CCTV, at nakita na nasa ilalim lang pala ang patrol car, ipinabure na yata nila, dahil masyadong halata na scripted ang 3 minutes response. Galing mo na. Instant Magic. Sherman, ibig sabihin nakadikit na yan sa, naka-connect na sa PNP? Ha? Yan, pwede. 11:03. Again. 6:30 dapat meron na. So, ayun na nga, mga kababayan, huling-huli sa kamera. Isang pulis na tila nag-aantabay lamang, mga kababayan, ng isang instruction. Gantay ba ng tawag ba? Pwede ka na lumabas para makita ka sa CCTV at mapaniwala natin ang tao na totoo itong 3 minutes respond. At ayon pa dito sa video, hindi ako may sabi ulitin ko, hindi ako may sabi. Biglang lumabas daw itong isa pang patrol car, mga kababayan. Totoo ba kaya ito, mga kababayan, na nagagampan ng maigi ng kapulisan, o ni ano na lang, ni General Torre na lang, na tinatawag nila ngayon General Butiki. Etong 3 minutes response, huwag na lang 3 minutes, 5 minutes na lamang, mga kababayan. Di ba? Ganito po, para sa akin, kung totoo man itong video na ito, palpak ko yung mga sinabi ni General Torre. Pero kung halimbawa, mapanood dito ni Torre itong video na to, siyempre sasabihin, baka lang naman, sabihin niya, ayan, di totoo yan. Madaling gumawa ngayon ng mga AI video. Gawa-gawa lang yan para siraan kami.
Di sige, para matapos tayo sa mga diskusyon na yan, mga kababayan, ganito na lang. Kayo ho, o tayong lahat, mga kababayan, para mapatunayan po natin na totoo itong 5-minute respond na sinasabi nitong si General Torre kapag ho tayo mismo ang makakita akto sa mismong insidente, mga kababayan. Anumang klaseng insidente yan. Basta dapat kinakailangan ng tulong, no? Ng responder. Tayo mismo tumawag sa 911. Simula sa ating pagtawag, no? Huwag niyo munang oorasan. Pero dapat naka-video kayo, mga kababayan. Hindi yung istorya lang, ha? Baka mamaya, ma-fake news ho kayo. Masabihan ho kayong sinungaling at parang sinisiraan ninyo si General Torre. Tawagan nyo muna 911, naka-video kayo. Pagkatapos ninyong mag-usap sa 911, okay na, nakuha na ang lokasyon, pangalan ninyo, kung anong klaseng insidente ito. Naka-video kayo, ha? Tsaka nyo ngayon oorasan. Makikita nyo naman dun sa video ninyo kung ilang minuto na tumatakbo yung video ninyo Doon kayo magsimula. Kung talaga bang makukuha, mga kababayan, itong 5 minutes response para tayo ho mismo makasaksi. Imposible naman po. Sa dami ho ninyong makakapanood itong video na ito, sabi natin mga 5,000 na lang. Kahit kalahati na lang ng 5,000, hindi ho kayo makasaksi ng isang insidente na maaari ho ninyong itatawag sa 911 nang malaman natin kung gaano ito katotoo. Ganun lang, tayo mismo gumawa, mga kababayan. At itong video na ito, sabihin natin totoo ito, mga kababayan, kasi kitang-kita nyo na. Andun yung isang pulis nakatayo na parang nag-aantay lang ng ng instruction Tapos biglang nagsisulputan yung mga mobile, yung mga patrol car. Di ba? Para sa karamihan natin mga kababayan, napaka-imposible talagang paniwalaan. Kaya lumalabas ngayon at sabi-sabi ng ating mga kababayan na ito di umano, mga kababayan, ay scripted lang. Papugi baga. Di ba? Isang tabi na po natin yung 5 minutes respond ni General Torre, mga kababayan. Dito tayo sa isang nakakalungkot na balita at nakakagulat, mga kababayan. Itong nangyari po sa Duterte Youth Party List. Wala na. Talagang pinag-initan ng Duterte Youth, mga kababayan. Talagang tutuluyan yata nitong si George Garcia. Ito ang balita. Maikli lang ho ito. Ayan. Just in. 1 oras pa lang po nakakalipas, mga kababayan. Kinansila ng COMELEC 2nd Division ang registration, mga kababayan, ng Duterte Youth Party List ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, mga kababayan. Ano daw po ang ginawa? Kinansila na po ang registration ng Duterte Youth Party List, mga kababayan. So parang hindi ho sila nagparehistro para tumakbo sa nagdaang halalan. So, malabo na itong makaupo, mga kababayan. Yung nangyari noon sa P3PWD kay Rowena Guanzon, baka ito rin ang mangyari sa Duterte Youth Party List, mga kababayan. Nakakapanghinayang ho. Bakit? Napakalaki ho ng boto na nakuha nitong party list na ito. Pinagkatiwalaan ho ito ng ating mga kababayan. Pangalawa po ito sa may pinakamaraming boto. Pero parang ginigipit talaga ng COMELEC o nitong si Attorney George Garcia, mga kababayan. Sayang yung suporta, yung boto ng ating mga kababayan dito sa party list na ito na tutuluyan talaga yata nitong si George Garcia. Ito pa, maaari pang maghain ng motion for reconsideration ang party list. Yun naman pala,
pwede pang maghain ng motion, mga kababayan, o motion kung sa Tagalog, no? Ang tanong, kapag ka naghain ba ng motion o motion for reconsideration ang Duterte Youth Party List, hindi ba maibabasura lang? Hindi ho ba, mga kababayan? Sayang yung mga boto natin. Marami tayong boto na nabaliwala, parang nasunog, parang nabudol o naisahan yata tayo, mga kababayan. Kahit sino ang tanungin ho natin, hindi lang Mindanao, Cebu, maging dito po sa Luzon, mga kababayan, mga nasasakyan kong taxi, ang ibinoto ho nila, Duterte sa lugar nila, Maka Duterte, mga kababayan, pero tatatlo lang. Etong pumasok, total 5, kasama yung 2 inendorso ni Inday Sara. Di ba? Pero okay lang, hindi rin naman tayo nawalan, mga kababayan. Bagamat ganoon po ang nangyari sa Duterte, pagdating po sa pagpili o pagboto sa impeachment kay Inday Sara, lumalamang pa rin naman po tayo na ayaw ho nilang mapa-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Okay lang yun. May susunod pa na halalan, babawian ho natin sila, mga kababayan. Okay, so hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.